Ano sir, from actually a business management system man siya sir, tapos mo cater siya for construction business. So from ano sir, tanan about transactions about your suppliers nyo, sa mga purchasing ninyo, sa expenses, then up to customers. So sa mga client nyo sir, sa per project, and then sa mga employees po, sa staff, sa payroll. And then even banking sir, included siya. Banking, and then budgeting. So, mauna sir itong mga parts na malipat. Oh, yes sir. Na sir, oh. Sa customers, sa mga project. Yes sir. Okay. Kung naman sir, ang sa inyong construction sir, bali, ano gyud ka ng purely construction gyud mo or magbaligya apod mo og mga ano sir, mga construction material? Purely construction sir. Wa may murag hardware sir na magbaligya apod mo og mga ano. Wala. Subcon. So ano sir, start ni sir sa ano, introduction about sa company na mo sir, and then from there kung about na sa ano sir sa system. So basically sir, ang name ng company na mo is Web Plus. So naka-base mi sa Ormoc. And then ako dahil sir si Brian, si Maribel sir, o na ako. Bali i-present niyo sir kung ano about sa company. Website development. Depende po sir sa bali duha tong klase sir ng ano ng implement po namo, it's either customized gid siya or napod may mga off the shelf na solution. Actually itong i-present namo sir karon is off the shelf na solution siya na na-implement na po namo siya sa lain-lain pod ng mga ano sir na construction companies. Sa Tacloban, dito po sir sa Ormoc. And then actually ang clients po namo sir different types of business establishments. And then so basically sir ang morning interface. Mas okay sir kung mag-dual mo para clear. So basically sir, discuss na ako sir itong pinaka-benefit ng system, and then also makita po nato tong sa demo tong actual good na flow ng system, and then ang interface po sir ba, ang design sa system. So dito sir, morning homepage na to. So sa homepage sir, basically ang pinaka-start page nyo, pareho lang sa sir kanang website pa. Pinaka-first. So dito sir sa homepage pa lang, makita na nato itong kanang workflow. So dito sir, naka-divide ni sa tulo na center. So natay vendor center. Ang vendor center sir, basically mga suppliers nyo. So tanan na information about your suppliers na dire. So from your purchasing, receiving ng mga inventory, pag mag-enter mo sir ng other types of expenses, bills, and then payment. Magbayad na mo. So any expenses, so for example sir, sa vendor center or sa supplier center, mo ni sir, main interface na to,
Tapos common man ni sir na interface, dali ra gyud siyang gamiton. Actually sir, kining gi-present namo karon is ang name ng system sir is QuickBooks. Ang QuickBooks sir is one of the pioneers talaga sila sa sir sa mga business management system. Yun sila pag ito sa una sir. US based actually sir yung ang company into it. And then actually daghan naman po sir nagamit og ganina system. So, from here, sir, makita nato tong information or mga names, ang list ng tanan ng mga suppliers. At the same time, pila ang accounts payables nyo or pila pa tong balance nyo na bayaranan sa mga suppliers. Okay. Then, makita na po nato, sir, dire ang detailed na information about your mga expenses nyo, mga purchases nyo, then payments nyo. Kung nag-issue mo ng payments, it's either check, cash, matrace na to siya, na siya history. Okay. So, diri po sir, mo serve ang with a computerized system sir, basically dali ra man gyud makita nato tong informations ng let's say any data na needed ninyo na related sa business. Like for example, sa mga suppliers, so pwede tayong mag-search by name. Okay, so dali ra nato sir makitaan. So for example sir, type na nato diner. So, diri sir, makita nato daan tong mga transactions and then kung naapagay balance kung pila tong total na accounts payable. So, for example, sir, dire, for this supplier, so makita nato tanan ng mga bills. Depende sir sa sa gusto niyo makita na transaction. Let's say, purchase order ba, items, okay? Or, depende po sir sa kung saan na year or kung saan na date. Pero naka-arrange ni sir, pwede natong arrange siya by date or by type ng transaction. So for example sir, kung sa bills na aming i-purchase, makita nato dire, i-enter naman nato na sir. Pila ang amount. Murag check lang siya sir. Na nag-issue ta ng check kano sa siya ma-due. Okay. For example, kini sir na na transaction is man siya kanang naman may terms sa suppliers ninyo. Usually common man sir sa mga suppliers maghatag man sila ng terms. So let's say 30 days to pay, 90 days to pay. And then from there, unsa siya na type ng expenses. Dili sir, sa accounting side, ang mga reports nato sir dire automatically ma-generate na. Currently sir, naman mo no, ang sir ang gigamit niyo gud na na system sa totally manual ba sir or nagamit mo Excel. So usually sir pareha sir sa gihimo ninyo sa Excel, so kung i-track down ninyo tanan dito, ibutang man nato sa accounting sir naman tay mga chart of accounts. Diba, let's say utilities ba siya, payroll, office supplies. Okay. So, dili sir, ibutang po nato na kung sa siya na type ng expense. Para automatically, pag-generate niya ng report, for example sir, sa financial statements niyo, itong profit and loss statement. So, makita niyo, for the whole company, pila tong total income. And then, pwede nato siyang i-break down. Depende sa gusto niyo. Let's say, construction income. And then, say cost of goods sold, meaning kung pila tong direct cost ninyo o other expenses. And then makitaan gyud nato tong net income. So basically sir, sa reports, makitaan gyud ninyo tong actual performance ng business. Kung sa gyud tong nahitabo gyud ba. And then from there, magamit po nato sir tong reports also pag-analyze about sa trend sa business ninyo and then pag-troubleshoot po. Kay pwede po tang sir, another form ng report is project based. So every project ninyo, makita ninyo kung pila ang total income, pila ang overall na expenses. And then kung pila tong overall na net ninyo. So ma-compare po ninyo every project, comparative siya. So pwede po ninyo ma-troubleshoot nga nung diri na project, mas dako ba tong payroll or mas daghan tong expenses for this type of material. Comparing sa pareha raman almost the same projects lang sila. Okay. So diri sir, na siya, as long as ang basic naman sir diri, ang transactions nato i-enter nato. So for example, kung may gi-purchase, i-enter lang nato sir kung asa siya ng expenses. And then pwede na nato siyang i-relate directly sa usa ka project ninyo. So for example, may gi-purchase and then gusto niyo na kini na mga materials is gamiton man siya for that project. So makita nato sir dire name ng vendor, no?
kano sa gipalit, and then kano sa ninyo naka-due. So meaning ang system po sir, mo-track down na siya kung kano sa ninyo siya needed bayaran. So mo remind na siya. Dali na ninyo ma-trace kung kasi mga payables ninyo this month, next month, or even the 6 months or any future date ba. And then, so diri sir mo na. Even sir, diri sa side pod, makitan po nato no, ang mga informations na related sa for this supplier. So na po siya mga phone number, pila kang balance, kung sa mga recent transaction. So for example, na may gibayranan for that supplier, madali ra ninyo matrace. So after sir dito sa sa mga bills, no? So every time na sir na dili sir sa flow man gyud makita nato diri sir from purchase order going to inventory. So meaning gikan pa lang sir sa estimate no sa cost sa project side na ni sir sa mga clients ninyo. Pag himo ninyo sir ng estimate, ma-track down nato sir ang ang actual na mga nagamit gud ninyo for that project ug ang na-estimate. So meaning comparative pod for this project mo ning na-estimate kung sa may actual na nagamit or pila man gid tong actual man na mga expenses. So later maano pod nato sir ba monitor gud nato na ang estimate ba nato is duol ba gud sa actual nato na construction. And then, ang estimate, sir, pwede po nato siyang i-convert to PO. Kaya later, naapod siya comparison, sir. Siyempre, from the estimate, posible kung may available na stocks or dili man gid mo mag-stocking, so needed nato siyang i-purchase. So, another report, sir, niya is na siya comparison po based on your estimate and then kung sa man po mga purchases ninyo. Okay. And then, after the purchaser, pag abot sa inventory, receiving ng inventory, so automatic po, sir, ma-update ng mga inventory. Pero another thing, sir, regarding sa construction, ang implementation man gyud namo, sir, especially kung pure construction mo, actually, sir, wa siya inventory na gyud kay usually pag estimate man ninyo purchase mo, let's say 100 sacks ang magamit nyo for that project. So, kana na 100 sacks, sir, basically i-costing naman gid na sa tanan for that project. And then usually mahurot man gid na, sir. Okay. So diri sir ang total value kung pila tong cost or purchase ninyo for that let's say material dito sa mga semento, mao tong mahimong cost or expenses for that project. Okay. And then after that, sir, so dali na po ninyo ma-track down, sir, kung kinsa ba tong mga suppliers nyo na nag-purchase mo. And then, pila pa itong balancing ninyo. Once na nagbayad mo, tanan na payments nyo, makita natin, sir, dito sa last flow na to, pay bills. So, every time na magbayad na mo, i-enter lang po na to. Para automatic, madidak na to dito sa balancing ninyo sa supplier ninyo. Okay? So, kini, sir, from suppliers ninyo sa materials, even yung electric bill, water bill, any type of expenses niyo, sir. So, monitor sa sa vendor side. And then sa customer side, sir, monitor ng mga projects. So pag click nato, sir, sa customer center, almost sir, same lang gitong interface niya. No, para madali-dali na siyang gamitan gud kay diri po, sir, rather dito sa ganina list ng mga suppliers ninyo. Karon mo yung mga list ng mga customers niyo or projects. So diri, sir, makita nato sample sa usa ka customer. So depende, sir, kung government mostly government, sir, or private? Mostly government. Okay. So, diri, sir, for example, sa usa ka customer or usa ka, let's say, DOH, or DepEd. So, makitan po ninyo, sir, per project ninyo. Under that, kung unsa tong history ng usa ka project ninyo, unsa tong mga purchases ninyo, unsa tong mga invoice, ila pa tong balance nila per project. And then, overall, pareha din, sir, sa example na to, Cruz Albert, napay 30,150 na total. So, na siya gipahimo na kitchen remodel, and then cottage, new construction. So, dire sa kitchen remodel, zero na tong balance niya. And then, dire sa construction, sir, sa cottage, so napay siya 30,150. So, sa overall balance niya, for Cruz Albert, mo, sir, tong total niya. So, pwede po, sir, na kung even, sir, collection mo, mag-billing mo sa mga clients nyo, pwede siya na per project
rather than for sir, dito sa main nila. Kay usually sa government separate. Pero flexible man siya, sir. Pwede mo mag-billing dito sa main nila na office or per project yun separately. So diri po sir another example sa kanina client. So diri na tong niya. Then matrace man nato sir no. Pag-click pa lang nato sa usa ka client sir na direct na invoice nila, meaning tanan na mga i-charge nato sa client. So gikan man ni sir sa estimate. Later i-show na ko sir. And then payments tanan na na-collect na ninyo. So automatically ma-deduct. So dali ra ninyo ma-check sir pila ba tong last na payment nila. And then, diri sir sa customer centers nato, sa vendor o supplier, makita po nato daan tong mga basic information nila sir. So, address nila, phone number, so mo-serve po siya o murag sir kanang contact phone book ba sir. Pwede po ta magutang sir ng mga maps, no, or direction. And then naapod tayo kita sir kanang centralized na document management system. So, pwede sir nato tanan na mga documents nato i-digitalize na siya. Let's say, na may document, bidding document pa lang ninyo, tanan na mga, na may i-purchase, mga resibo, pwede nato siya sir i-attach sa per transaction or sa record sa usa ka project ninyo. Para later, dali ra ninyo pangitaon. Common man gid na scenario ma'am, especially kung daghan ng papers ba. Tapos common mo atong paper, ma-misplace. So dire, pwede nato siyang i-digital na. Scan lang, yes sir, i-scan lang siya or picturean sir. So every payment, pag-click nato sir, for example sa expenses ninyo, makita nyo daan tong tong usa ka document na related for that, let's say invoice. Okay? So dito sir, pwede ta mag-attach. So from here, pwede ta mag-scan or mag-picture sa document sir. So later, kung gusto niyo pangitaon sir tong document dito, pangitaon niyo lang tong name ng customer or ng supplier ninyo, in a few clicks, makita niyo na daan tong document na same good dito sa murag Xerox copy nga ba. Pwede niyo ra pud i-print out siya. So wag yun misplace ng mga document sir. So bisag sa sir na document, mao nga to bisag sa from estimate, bisag kung mga plano sir para nakaano siya daan ba. Tapos kung common man gid sir na scenario, later, let's say after 6 months or after 1 year, pangit na amoy balikon na na document or mag-checking mo, dali ra nyo makita tong documents. Dili na mo makita pa dito sa mga file ninyo. Let's say kung 1 year na, tapos na daghan yung boxes dito naka-file up, lisod na kayong pangitaon. So, yes, ma'am. Pag-search nyo lang dito sa name ng client, makita naman yung tanan nag-i-attach nyo na file. So from there, na naman to yung name, kung say niya, then so, pag-click niyo ma'am, ma-appear na siya sa computer. Murag picture lang gid ma'am siya na na i-attach nato ba. I-scan or picturean. So mo sir tong document management system. So magamit gid nato siya sa customer side, sa project, sa mga suppliers, sa mga expenses ninyo. And then so dito sir sa flow nato sa customers, okay. Is from estimate included na sir. Bali pag kahuman niyo sir mag-bidding, na awarded na tong project, pwede na to sir i-enter tong estimates. So from the estimate sir, natin recording na kung sabay i-estimate ninyo, then duha sir tong pwedeng mahitabo. Mao nga to sir, it's either i-purchase niyo siya kung may available na stocks, or and then next flow sir is mahimo siyang invoice. Tong invoice sir, mao na tong mo reflect sa financial statement niyo as income. So let's say na-close niyo tong ang total bidding price niyo for that project is 50 million. So, mo appear sir na mao tong total income ninyo for that project. Okay? So, basically, pa na sir? Gross income. Okay. So, after that sir, i-enter lang na to. So, tanan na invoice. Okay? And then after that sir, pag enter na tong mga invoice, actually sir, itong mga gikan sa estimate, dili na pud mo needed mag-double encoding. Basically, ma-convert man sir from estimate going to invoice. So, kung sa may mag-charge nyo dito na gikan sa estimate, mabutang na siya sa invoice. And then after that, receive payments. So, meaning, mag-collection na mo. Okay? So, naapod na yung mga, mga reports. Usually, ang common mga scenario, mag-collection man mo. So,
naa na siya report sa daan. Pwede tang mag-billing statement or collection report na let's say for this day per customer. Parehas invoice. So sa statement sir, murag ano siya, parehas sir na ma-receive niyo sa Globe or sa Smart na bill o billing statement. So pwede mong pili all customers depende kung sa na period, and then preview lang nato sir, no. So dire sir, ma-customize na nato siya dire. Okay? And then tong name ng customer, pila tong balance nila para let's say for this month. So example, another customer sir ni Albert Cruz. So tong 33,500, makita na sir nato dito itong detailed yun na na transaction nila. Even tong previous, kung gusto niyo na pila tong na-charge sa ila, pila ba tong mga nabayaran nila. Pwede po natong i-detailed sir. Per invoice na na-charge, unsa ba tong mga gi-charge. Let's say invoice number, tapos or let's say sa mga materials. Okay? And then tong dire sir, makita nato tong invoice, tong charges, and then ang payment nila. Tong reference number, kung pila tong amount. So dire mag-zero out na siya. So dire sir, automatic pag print out ninyo, mao na tong ihatag ninyo sa ila pag collection ninyo. Statement nila ilang bayaranan. So after sir na ma-receive payment, pwede po sir ta mag-enter din ng other sales pa ninyo kung not directly related sa sa project. For example, namin gibaligya na materials. So pwede po and then we also have sir ang banking, no? So after kini sir banking, basically tanan na income ninyo na receive, tanan na payments. So i-record man po nato siya kung na-deposit na ninyo. So matrace po ninyo na kini na income after ninyo na collect na, asa man siya, na-deposit na ba siya. Okay. Depende man po ni sir kung gusto niyo gamitin siya na part. Pero ang purpose niya, basically, ma-check po ninyo kung tanan na income ninyo, nag-balance siguro siya sa bank. Isuod ba siya? Makita naman daan sir itong balance sa bank dire, ano man siya, dili siya sir connected sa bank. Bali, initially, needed nato siyang i-enter ang beginning balance. And then from there, automatic naman sir tanan ng income, tanan na collections ninyo. So, mo-add up siya. In and out ng money sir, ma-trace ninyo. And then, why limit sir sa number of bank accounts na gusto niyo i-monitor? Then, napot tayo reconcile. So, sa reconcile sir, pag mag-checking na mo sa bank accounts, kung sakto ba siya, even ang mga checks niyo sir na na i-issue, monitor po nato siya. And then sa sa employee center, so basically sir dire ang payroll, ang record ng tanan na employees. So makita nato sir dire tanan na payslip, tanan na payroll na na-receive nila. Starting pila na sila ka years. Even sir tong mga records, maura po dire sir ang document management. Pwede po natong sir i-attach any information or any document. Scan lang po nato siya. So, ang record for employee, sir. So, nato mga basic information nila. So, napo tayo mga report. Sa mga transactions po sa mga center po nato, sir, sa vendor o sa employee, pwede po tayong magbutang, sir, ng mga reminders, mga to-do. Mga notes, no? Or mga send ng email. Bali, diri, sir, so, diri, sir, i-enter na nato kung let's say, timesheet nila. So, we have to applicable po siya sir sa even sa mga regular or contractual. Like sa construction, daghan man mo sir mga lang, di ba, mga pakya or project based lang po ng mga employees. So, ma-track down nga po na sir. So, automatically sir, makomplete na. And then, yes, ma'am. Muna sa likanindot niya kay per employee, maposting na po yung pero for that class o bumasa sa naka-assign ng project. Ma-include po mo. Bali, diri ma'am, makomplete man ginado tong actual costing niya sa project. For ano po niya? Per service.
project, dahil na po itong service niya, kaya pag-train na po po siya. Kailangan tayo different types of service. For ikaw, may different lang ang project. Dahil na po sa lahi na po sa lahi, dahil po sa service, then possible po na on that service dahil i-rate, no? So, set up the which is maposting din natin per project. Wawa mo nagamit sir di before ng another system, Excel lang dito sir pang nagamit niyo. Ang Excel man dito sir, basically, mostly sir ng mga clients namin nag-start man dito sa Excel, gamit po nila. Pero dili man gid siya built good na for business management, for construction. So, even ang security ng data ninyo sir, dili man gid siya secure. Pwede man gid madali ra man ma-edit or ma-change. So, diri sir, actually tanan ng transactions ninyo, audit na siya na audit trail, so recorded tanan kung kinsa ba naman may sir secure every user na may username password. So recorded po kinsa tong nag-record ka ng transaction kasi nag-edit. And then, as well as ang iyang access level. Asa lang siya kung So, this sir, mauning mga mga nato no, main transaction. And then other features of the system natay income tracker. So from here sir, ma-check nato sir tanan pa ng mga estimates ninyo na himo nawa pa na close ba kasi na-estimate lang siya pero posible wa pa gid na closer ba. Okay. And then pila tong total tanan na expenses ninyo sir based on mga payroll. And then, open invoices itong mga wapa na bayaran, sir ba? Okay. So, dili sir, ang is matrack down nato siya kay para makollect na nato ba? Ma-convert nato siya to paid. So, kung man to nag-overdue amount and then summarize na sir. And then, sa calendar, sir, makita po nato sir tanan na transactions. Siya itong remind ng mga unsang mga activity for pay, Mga due. Kung na yung mga due sir, let's say payment ng sa client nyo, nag-overdue na siya. So, naman po tayo aging of account sir. So, matrace mo po na to sa accounts payables ninyo, accounts receivables, kung pila na ka-days nilapas. And then, serve po ni sir reminder. So, pwede po mo mag-add ng mga to-do dire. O kung namin meeting sa client. So, schedules ninyo, sir ba? Maset na po din na to para ma-remind po ng system na ayan. And then, ma-remind po mo, sir, kung kano sa mo na ay mga na bayaran ninyo, na-hapit na, no due. So, hindi nyo makalimutan, sir ba? Ma-remind mo. Yes sir, bali multi-user man ni sir. So every computer sir na set-upan nato, depende sir kung pila ka computers kung gusto niyo set-upan. Depende po sa package namo sir. Naman ni depende sa number of computers na set-upan. So multi-user sir, connected siya naaman tayo usa ka server sir. So from there naabot tong main data ninyo. From then tong mga uban na station sir, maka-access na mo dito. Pero depende po sa level ng sa username password ninyo. So let's say kung kung sa na staff sir naka-assign lang siya for estimate lang, pwede nato sir i-divide sir ba. Depende ka muna tong sir, mag-adjust sa unsa lang ang per person. So dili sir, para dili sir, company snapshot. So natay mga lahi-lahi gid sir na report na makitaan in one screen lang. So for example sir dire, makita niyo daan tong trend ng income ninyo, ang green, ug ang expenses. So, per month. Pwede siyang per month, per year. Or let's say, sir, income lang. So, makita niyo from previous years, nag-increase ba siya, nag-decrease siya. Kinsa tong mga project nyo or customers niyo na napay balance sa inyo? Pinaka-highest. Top customers, itong pinaka-dako, sir, itong sales niyo ba? Na na-close niyo ng mga projects. Ang sir, trend ng expenses ninyo comparing sa last year. And then dili sir ang expenses ninyo naka-breakdown. So dali ra niyo sir makitaan sa pinakadako niyo ng expenses, dali niyo ma-analyze ba.
And then sa ano sir, sa reports. We have, sa system sir, we have 100 plus reports. 100 plus. So dito sir, naka-separate ng reports na to. About company financial, sales, customers, inventory, purchases. Ang jobs that is per project. So for example sir, kung gusto niyo makita itong sa whole company, kung pila itong actual net income, so in one click, pwede niyo na makita, for example, this month. So depende po sir kung isa po itong allowed na makakita ng financial statements. We are doing manual, iba na sa dugay mag-produce statement. So, in sa system, different Dugay sir, ako ba na date of 1 month? Dito sir, pas lang, as long as updated na ng transactions ninyo, automatic mo reflect siya dito sa reports ninyo. That's yan na itong mga compute behind it. So behind the scenes, siya na itong mag-produce na. And then dito sir, makita na ito, itong profit and loss, so kanan na income. So for example, construction income, sila itong total income, then cost of goods sold, job-related costs. Kini sir, ma-customize man mo sa inyo po. Depende sa Types of income ninyo. type ng income. Oh, Pwede sir ma-edit. Depende man sir sa type ng business na kung sa sa rental, rental. So mo-total na sir dito itong mo less na tong tanan na cost of goods sold. So makuha natin itong gross profit. And then after that, tanan na expenses. So itong expenses po sir, ma-breakdown nato ni kung saan na type ng mga expenses nyo. And then ang net income. So another type sir, ang mga reports na to, natay mga detailed o summarized na reports. So kung gusto po ninyo sir ng by project, or lang sir, job. So dito sir, makita na natin ito. Per column siya. So for example sir, itong cottage, yung construction kay Albert Cruz. Pila itong total income, sa itong mga expenses, costs. And then pila ang net na income ninyo for that project. And then next project na po. So depende po na sir sa month. Makaselect yun mo ng any period na gusto ninyo. For example, January lang or 1 to 15 lang. So any period na gusto ninyo. Pwede po tayong magpili sir dire na this month lang, this year. So dali niyo makitandaan sir kung sa gyud ang kung nag-overshoot ba mo sa ka project, nag-loss mo or nag-income mo. Based on that data, makita niyo kung asa ang part ang Or even sir sa daily basis ba? Makabalo na madaan kung pila na itong expenses niyo kung hapit na mo lapas. Income, expenses. So dito sir na 100 plus man tong reports na to, depende sa needed niyo na sir na data. Sa projects po sir, napuntay ka ng mga report like project costing, detailed, and then even tong kung sa status ng project sir. Kano sa nag-start, kano siya sa nag-end. So kung gusto mo ang mga system, parang tibok na siya ng system. Yes sir, Sa processing. as a whole data sir. As a whole man ni sir, tapos ang may tabo lang sir, ang access sir. Okay naman din sir tayo set up na usa na server. So from the system sir, separate na. Kung na pod man. Ang mga restriction, depende sa user. Ikaw, processing mo ng motor, processing mo ng makakita. Depende man sa work ninyo pod kung sa'yo naka-assign na work mo. Ganun sir. And then
Bisag sir ang another feature sir, even ang for example sir, ang budgeting ninyo, ma-set po nato dire. Oh, ma-monitor niyo daan sir ang kung nilapas po sa budgeting niyo sa expenses o sa target niyo na income. Naabot sir itong cash flow, another report sir, cash flow forecasting, even sa pag-manage sir ng cash flow ng cash management. Sa mga PDC checks kung i-issue ninyo sir, usually sa kadaganan ng check eh. I-issue po ninyo ng mga cheque sa mga suppliers ninyo as payment. So, makita nyo na daan. Murag sir, kining cash flow forecasting. So, basically, murag sa weather forecasting. So, ma-predict nyo na daan kung sa mga bayaran nun, sana na payables o receivables, and then ang balance po sa bangko kung sakto na ba. So, kung before mo mag-issue ng check, kabalan na mo na nabay pondo or what siya. Oo ma'am, para klaro ba? Siguro ang file na makatas sila sa mga document. Yes, sir. Ang po sir, another sir sa system, ma-monitor man ni sir bisag sir, nag-travel mo. Kasi let's say sa Tagiya sir, pwedeng ma-check nila anywhere or kita tong nila bisag nasa balay lang sila or nag-travel sila. So basta na internet connection sir. And then ang backup pod nato sir, secured pod tong file sir kay naami mga clients sir pareha tong nailanda sila, nagbabago totally tong computer. Ang level sir, tulo ka level sir kung backup namo. First level, mo backup siya automatic locally sa computer. And then external, pwede ta magamit og mga external na hard disk or USB. Save siya dito. And then third sir, natay cloud-based or online. So included sir sa package namo na may storage online na sa inyo dito na account separate. Na backup sir ng data nyo ng system na dito. So if ever magbabago itong computer, mabalik ra po na ron siya. Yes. Kano sa man sir sila na din. Pwede raman na mo sir sir, kung gusto nila, pwede namong i-upload sir tong demo namo karon kay another thing sir di ay kung included sir sa package namo, kung every training namo recorded sir to per topic na i-discuss namo. So kana sir na record, mahimo siyang movie tapos makatagan man mo copy ana. So magamit po niyo siya if ever makalimtan ninyo or naapoy mo yung bago na employee ba na needed training. So what the nga po? Sir, bali sa package namo sir, nami number of days for that package na monitor tong package namin. Pero pwede man sir na tong gidemo sir na ako karon, recorded man ni sir tanan. Pwede na mo sir i-upload siya online and then pwede na mo i-send tong link para i-watch na lang nila. Kung demo na mo. Anytime sir, bisag asa sila. Kung sa sila available ba.